At dahil nga marami pa akong natirang cassava flour nung nagluto ako ng cassava cake gamit yung cassava flour, napaisip na naman ako kung ano ang masarap na recipe gamit itong ating cassava flour. At na-discover ko pa na pwede pala tayong gumawa ng masarap na OB cake gamit lamang yung cassava flour. At nang naluto ko na nga itong ating OB cake, hindi ko talaga akalain na napakasarap palang talagang gawing OB cake itong ating cassava flour. At napakadali lang gawin itong ating OB cake. Halos same lang naman yung procedure ng paggawa nito sa ating cassava cake. Ang pagkakaiba nga lang ay may kunting recipe ng pagkakaiba dito at mga measurement. Sa pag-bake nga nitong ating OB cake ay kailanganin natin dito ng 3 cups na cassava flour, 1 can or 360 ml evap milk, 1 cup of fresh milk. Kung wala kayong fresh milk ay pwede kayo gumamit ng 1 cup of gata, 1 can of OB condensed milk, 1/2 cup of melted butter or margarine, 3 pieces large egg. Hindi mo na kailangan paghiwalayin dito yung egg white at saka egg yolk, pwede natin pagsamahin na, at 1 tablespoon of vanilla. Vanilla maglalagay tayo dito para mas mabango itong ating lulutuin na OB cake. At nang napagsama-sama na nga natin yung mga sangkap ay i-mix lang natin ito hanggang sa ma-dissolve natin yung ating cassava flour. At para nga masigurado natin na na-dissolve na natin yung ating cassava flour para maging makinis at malambot ang kakalabasan ng ating OB cake ay sasalain natin ito. At pagkatapos nga natin masala yung ating OB cake mixture ay i-set aside muna at magpipreheat tayo ng oven. At pag nakapag-preheat na nga tayo ng oven ay pwede na natin i-transfer yung ating OB cake mixture sa ating mga baking pan. At bago nga natin i-transfer itong ating OB cake mixture dito sa ating baking pan ay maglalagay muna tayo dito ng parchment paper o kaya baking paper para hindi mamaya dumikit yung ating OB cake pag ito ay naluto. At bago din pala natin i-transfer itong ating OB cake mixture dito sa ating baking pan ay haluin muna natin ito para masigurado natin na hindi nagbuo-buo o nanigas yung ating cassava flour. Pag nahihinto kasi natin haluin itong ating cassava flour mixture ay nagbubuo-buo o naninigas itong ating cassava flour. Kaya bago natin ito i-transfer sa ating mga baking pan ay kailangan muna natin itong haluin para masigurado natin na hindi nanigas itong ating cassava flour. Tapos nga i-bake lang ito sa loob ng 120 degrees Celsius sa loob ng 20 to 30 minutes. At after 20 minutes ay luto na itong ating OB cake, pero hindi pa ito tapos dahil maglalagay pa tayo dito ng toppings na cheese. Mapapansin nyo na may lumubog na part dito sa ating OB cake, pero huwag nyo yung pansinin yun kasi mamaya pag malamig na itong ating OB cake ay mawawala din yun. Nang nalagyan ko na nga ng cheese itong ating OB cake ay inilagay ko ulit ito sa oven kasi nga ang gusto ko sana ay maging toasted itong ating cheese o kaya mag-melt, kaso hindi nangyari ang gusto ko, kaya yan, ganyan na rin ang nangyari ito sa ating toppings na cheese. Pero kung meron kayong quick melt cheese na cheese, mas maganda kung quick melt cheese ang gagamitin nyo dito. Tapos lalagyan nyo ng powdered na gatas or Beurre Brand at ilalagay nyo ulit sa oven. Naku, napakasarap talaga ng combination na toppings na yun. Kaso nga lang, wala akong quick melt cheese kaya yun na lang ang ginamit kong yung Eden cheese na to. Pero masarap na rin kakabake ko dito sa ating OB cake. Ito na yung ating cake. Gamit yung cassava flour, sarap, OB flavor. Yes, sarap. Punta ko na lang tamis. Pinasarap yung cheese, mas cheesy. Kung gusto mo mas tamis, pwede kayo mag-toppings ng condense. So, sa akin okay na to. Sarap.